Ako si Rick, isang normal na personalidad lamang. Ako ay 26 years old na nakatira sa rehiyon ng Visayas. Isa pala akong crew sa isang kilalang fast food dito sa Visayas. At ang aking ikukwento ay ang isa sa mga nabalitaang krimen dito sa aming lungsod. Isang araw, pumasok ako ng maaga dahil ako ay na-assign bilang opening shift. Agad ako nagtungo sa dressing room or crew room ng aming store. Habang ako ay nagbibihis, ay bigla na lang sumulpot at kinulat ako ng aking kaibigan na si Donald. Si Donald pala ay ang aking kaibigan sa loob ng Jollibee. Siya ang naging katuwang ko sa production dahil halos magkadikit lamang ang aming station. "Huy! Bayang aga mo ah!" Bigkas ni Donald habang ako ay gulat na gulat sa kanyang ginawa. Palagi naman bay. Ikaw, mukhang maaga ka rin ah." Bigkas ko habang ako ay nangangatog pa sa mga nangyari. Sinabihan kasi ako ni sir na maaga daw ako dahil marami daw order ngayon para sa kids party. Sagot ni Donald habang ito ay nakangiti sa akin. Pero natulala lamang ako nung mga oras na yun dahil sa kanyang kakaibang ngiti. "Huy bay, bakit natulala ka dyan?" Wala bay. Baka malate na tayo magpunch sa DTR. Mauna na ako ah." Tumango na lang ako sa aking kaibigan at dali-dali na rin bumaba matapos ko suotin ang kalo o sombrero na uniform namin sa fast food na ito. Naging maayos naman ang araw na iyon. Sa totoo nga, inoferan pa kami ng aming store manager na mag-additional hour o mag-double sked dahil ang kapalitan daw namin ay kailangan pumaroon sa kabilang store o kabilang bayan. Pumayag naman kami sa naging offer ng aming store manager. Dahil din sa mababa ang araw sa probinsya, agad kaming pumapayag sa tuwing o-offeran kami ng double sked. Pero yung akala kong magiging karagdagang kita ko ay iba pala ang kakahantungan. Makalipas ang ilang oras naming pag-duty, sumapit na ang closing ng store. Kadalasan ay naglilinis kami bago kami mag-out. Kaya naman ito ang aking ginawa matapos ang aming duty hours. "Bay, malinis naman ang yang station mo. Huwag mo na lang linisin." "Teka, baka makita tayo sa CCTV." Huwag kang mag-alala. Sira daw ang CCTV, sabi ni Manong Guard." Paano si sir? Baka malaman niya to." "Ako na bahala sa'yo. Tara, sumama ka sa akin sa likod." Pag-anyaya sa akin ni Donald habang ito ay nakangiti at naglalakihan ang kanyang mga mata. Dahil sa kakaibang tingin nito sa akin, napapayag na lamang ako at sumunod sa kanya papunta sa likod o backstore kung tawagin. Pero habang kami ay naglalakad, bakas na ang kakaibahan ng aking muka. Nakakaramdam din ako ng kakaiba, namumutla at parang nababalisa. Sa di ano-ano, nakarating na kami sa likod ng store. Lumingon-lingon kami sa kapaligiran ng mga oras na iyon. Kakalabitin ko na sana si Donald at sasabing pumasok na lang kami dahil baka mahuli kami sa aming ginagawa. Pero bigla na lang itong kumaway banda sa madilim na bahagi. Nagtaka ako ng mga puntong ito. Wala naman akong maaninag at wala naman akong makitang kinakawayan nito. Pero makalipas lang ang ilang segundo, unti-unti nang may lumabas na isang lalaki sa dilim. Isang lalaking nakaitim na jacket at nakaitim na pantalon. Isa pa rito nakabanda na ito at nakatakip ang kanyang mukha. Dahil sa aking mga nasilayan o nakita, napaatras ako ng bahagya. Hindi normal ang mga nakikita ko. "Pare, baka meron ka dyang epektus." "Pare, meron. Ilang balot ba?" "2 balot lang pare. Para tag-isa kami ng aking kaibigan." Sino ba yan? Mapagkakatiwalaan ba yan?" Natulala na lang ako sa mga nakikita ko. Pero bigla na lang ako kinausap ng hindi makilanlan na lalaki. "Hoy,
Mapagkakatiwalaan ka ba? Baka naman isuplong mo kami ng kaibigan mo. Bigkas ng isang nakakatakot na personalidad. Hindi agad ako nakasagot sa mga oras na iyon dahil sa takot at pagkagulat sa mga nangyayari. Pero bigla na lang ako siniko ni Donald. Pare, ganito lang talaga yan. Pero mabait yan at mapagkatiwalaan. Si Rick pala kaibigan ko sa loob ng fast food. Di ba, Rick? Bigkas ni Donald habang nakangiti ito na mukhang nababaliw na. Ngumiti na lang ako noong mga panahong yun. At sa hindi inaasahan, nangyari na ang mga hindi inaasahan. Tinuruan ako ng dalawa kung paano gumamit ng pinagbabawal na droga. Halos mabaliw ako sa mga naramdaman ko nung nasubukan ko ito. Pero tumatak pa rin sa isip ko na mali ang ginagawa ko. Natapos na ang session kung tawagin nila. At lutang na lutang ako. Pero dahil sa droga at epekto nito, ginusto kong maglakad na lang papauwi sa aming baryo. Kahit ito ay 21 kilometer ang layo. Kinabukasan, day off ko. Tulala pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko alam na magagawa ko yun at magagawa yun ng kaibigan kong si Donald. Maghapon lang ako nakahiga sa bahay nang bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Si Donald ang tumatawag. Napaisip ako kung sasagutin ko ba ang telepono o hahayaan ko na lang. Pero sa hindi ko alam, bigla na lang gumalaw ang daliri ko at sinagot ko ito. Bay, musta? Ayos ba ang tama? Sama ka ulit mamaya. Libre ka daw ni pare. Pumunta ka, ayaw nun nang hindi siya pinapasyalan. Bigkas ni Donald sa akin habang tumatawa pa na parang nababaliw na. Dahil sa sinabi nito, wala akong nagawa. Pumunta muli ako sa likod ng store namin sa eksaktong oras ng pagkikita. Bay, andyan ka na pala. Tara, session time na. Sige. Sa puntong iyon, inaantay na lang namin ang lalaki na kung tawagin ni Donald ay pare. Pero bigla na lang lumaki ang mga mata ko nung makita ko na hindi na nag-iisa ang lalaking ito. Bagkus ay may isa pa itong kasamang nakaitim din na jacket at itim na pantalon. Pare, ilan bang orderin mo? 2 para sa akin, tapos si Rick. Libre mo, di ba? Oo. Sige, palitan na tayo. Asan ang pera? Bigkas ng nakakatakot na lalaki. Sa hindi ano-ano, nilabas ni Donald ang kanang wallet na punong-puno ng pera. Napalingon naman ang 2 nakaitim na lalaki. At kakaiba ang mga tingin nito. Nakita ko din ang pagtapik ng lalaki sa kanyang kasama. Maya-maya pa, bigla na lang sinaksak sa liig si Donald. Sumirit ang mga dugo nito sa aking muka. Dahil sa takot ko, napatakbo ako ng mabilis at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Hinabol ako ng isang kasama ng nakaitim. Pero sa sobrang bilis ko ng mga puntong ito, ay hindi na ako inabutan. Agad-agad naman akong tumawag ng mga operatiba para mapunta ng aking kaibigang si Donald. Subalit nung sila ay makarating sa pangyayari, nakita na lamang nila ang katawan ni Donald na puno ng saksak at malalim na hiwa sa kanyang lieg. Ayon din sa pagsusuri ng mga operatiba, si Donald daw isa sa mga seller din sa aming rehiyon ng pinagbabawal na droga. Nagbabalat kayo lamang ito upang makasalamuha pa rin sa normal na personalidad sa nasabing lugar. Humaba din ng 1 buwan ang pag-imbestiga ng mga operatiba sa nangyaring krimen. At isa sa mga nagpataas ng balahibo ko ay nung malaman ko kung sino ang lalaking nakaitim. Ang nakaitim pala na iyon ay ang store manager naming si Sir Efren. Agad naman nahuli ang aming store manager. Simula noon, hindi na ako nagtagal sa aming rehiyon at nagbabakasakali na lamang sa Maynila. Paminsan-minsan din ay pinaparoon ako ng mga pulisya
Ngunit buong buo ang proteksyon ko dahil ako ay itinuring na saksi o star witness. At naging aral din ito sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa kung kani-kanino, lalo na kung ang iyong kaibigan ay may lihim o lagim palang ginagawa.